Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng mga nagpamisa ngayong oras na ito, ating laging ipanalangin ang mga may sakit, lalo na yung mga nasa kanilang tahanan na sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating live streaming, ng ating evangelization radio at ng ating TV Maria. Espesyal ang ating pagdarasal sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa, sa mga nawawalan ng pananampalataya at yung mga nanghihina ang loob dahil sa kanilang mga pinagdadaanang pagsubok. Ganon din, pinagdadasal natin ang ating mga overseas Filipino workers, yung mga nakatutok sa kanilang mga tahanan at yun pong mga kababayan natin na palaging nagkakaroon ng pagdududa sa Panginoon dahil sa kanilang mga pinagdadaan ng trahedya at dalamhati sa buhay. Ipagdasal din natin ang kapayapaan ng buong mundo, ganon din ng ating bansa. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses na tayo ay nanghina ang pananampalataya at nagduda sa Kanyang kapangyarihan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at at sa inyo mga kapatid na na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Syon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil, alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo na madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kami iyong lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Heso Kristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus, "Ang anak ng tao
ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa naningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Nito pong mga nakarang araw, atin na pong ilang beses na po nating napapagnilayan ang tungkol sa mga trigo at tungkol sa damo. At ngayon po sa ating Ebanghelyo ay mas ipinaliwanag ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng mga talinhagang kanyang binabanggit sa mga alagad. At sa araw pong ito, matapos niyang ipaliwanag ang ibig sabihin ng talinhaga, may isa siyang maikling paanyaya na sinabi, ang may pandinig ay makinig. Sa unang dinig o sa unang tingin po, paraga pong hindi na ito kailangan dahil tunay na ipaliwanag na naman ni Jesus ng mabuti ang kahulugan ng talinhaga. Ngunit kung pagninilayan po natin, hindi naman talaga ang paliwanag sa talinhaga ang parabang may problema. Ang tanong po ay kung yung tayo bang mga nakikinig ay handa ba tayong tanggapin ang katotohanang ipinapahayag ni Jesus. Sapagkat sa banal na kasulatan, ang pakikinig po ay hindi lamang tungkol sa pagdinig ng mga salita. Ang tunay na pakikinig ay ang pagtanggap sa katotohanan at ang pagpapahintulot nito na baguhin tayo, na baguhin ang ating buhay. At ano nga bang katotohanang nais iparating sa atin ni Jesus? Ang katotohanan na sa mundo natin ngayon ay magkasamang umiiral ang trigo at ang damo, ang mabubuti at ang masama. At marahil ito ang isa sa mahirap na tanggapin na kapag may mga tao na nagkasala sa atin, may mga taong nakasakit sa atin, ang gusto agad natin ay maparusahan sila. Ngunit mga kapatid, iba ang paraan ng Diyos sa paraan ng mga tao. Ang hindi agad paghihiwalay ng trigo at damo ay hindi nangangahulugang kinukonsinti ng Diyos ang kasamaan. Sa halip, ipinapakita nito ang kanyang walang hanggang pagmamahal at awa. Hindi naman niya minamaliit ang kasalanan, ngunit hindi rin agad niya isinasara ang pintuan ng kanyang habag. Habang hindi pa dumarating ang panahon ng anihan, patuloy siyang kumikilos sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya. Patuloy niya tayong tinatawag na magsisi, magbalik loob,
at muling mamuhay bilang kanyang mga anak. At ito po ang dahilan kung bakit patuloy niya tayo binibigyan ng panahon. Hindi upang ipagpaliban ang ating mga pagbabago, kundi upang yakapin ang mga biyaya na inaalok niya. Sapagkat ang puso ng Diyos ay laging nakatuon sa pagbabalik loob ng tao at sa kaligtasan nito. Subalit mga kapatid, tandaan din natin na ang panahong ito ng awat habag ng Panginoon ay may hangganan. Darating ang araw ng anihan, ang sandali ng ganap ng paghukom, kung kailan ihahayag ng Diyos ang kanyang katarungan. Ang habag na ating tinatanggap ngayon ay hindi dapat maging dahilan upang maging kampante tayo, kundi ito'y isang maging paanyaya sa atin upang magbago habang may pagkakataon pa. Kaya sa huli, mga kapatid, muling inuulit sa atin ni Jesus ang kanyang paanyaya. Ang may pandinig ay makinig. Makinig habang may panahon pa. Makinig habang patuloy pang nagsasalita ang Diyos sa ating mga puso. Makinig habang ipinagkakaloob pa niya ang biyaya ng pagbabalik loob. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lamang upang marinig natin, kundi ito'y upang ating isabuhay. Dahil ang bawat pusong tunay na nakikinig at tumutugon sa kanyang tinig ay unti-unting nagiging trigo na handang tipunin sa kanyang kamalig sa araw ng anihan. Para po sa may mga panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapurihin ka, Diyos, ang iyong sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ay ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at ang mapagmahal na awang pamumuhay sa kasalukuyan at nag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagnanais namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinananabikan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang handog, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos,
Ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa mahig ang ngalan mo. Ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanang sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niyang sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pindakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muli mag-asala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong Sabado, ika-1 ng Agosto, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga kasama ay inaanyahan magdala ng kandilang may pansalo. Ikalima, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay mamamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman ninyo magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kayong pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasalamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Po, paanyaya sa panalangin. Tayo tatayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabatala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kaliliman. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang iyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok na inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumampandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sabay-sabay po tayo sa awit. Magalak sa sambahayan dahil sa pagpapala. Sa liwanag na bigay ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman may kapal ay nagwika. Nagkaroon ng inyong ano ay walang-wala. Kung pababalik-balikan lang ang iyong nakaraan, na dati-rati lugmok dulot ng kasalanan. Panginoon na awa, dumating din ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtas ay dumatal. Kadakilaan niya ay iyong isa puso. Ang Panginoon Diyos ay hindi sa iyo lalayo. Sa araw man at gabi, matapat sa pangako. Ang Diyos na laging Diyos kahit ang mundo'y maglaho. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Tayo po'y maupo. Ang buong daigdig lahat ay naroon. May-ari ang Panginoong ating Diyos. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim na lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng Panginoon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na aking binibitiwan. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang Panginoon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya.
Ang pintuang luma ay buksan ng ulubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang mga taong may asal na matuwid at pusong malinis. Purihin ang inyong mga asal, ang haring walang hanggan. Purihin ang Diyos na walang hanggan. Purihin ang Hari sa sanlibutan. Siya'y nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak. Muling hinahango niya't binubuhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Kayong Israelita, papurihan ng Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ang bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Kung buong puso kayong manunumbalik at magiging masunurin sa Kanya, kayo babalikan niya at kakalingain at hindi na siya magkukubli sa inyo. Kaya ngayon aalalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan, parangalan ng ang haring walang hanggan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon ang habag ng Diyos ang inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya. Lubos kong pararangalan ang hari ng kalangitan. Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang inyong mahal na asal ang haring walang hanggan. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ang Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng Panginoon, nalikha ang langit. Ang araw, ang buwat talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot sa Panginoon ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ang nambuong nilikha. Ang buong daigdig sa Kanyang salita ay pawang nayari lumitaw na bigla. Ang binabalangkas ninyong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula. Walang nalilingid sa kanilang gawa. Di dahil sa hukbo hari nagtagumpay, di dahil sa lakas nagwagi ang kawal, kabayong pandigmay di na kailangan, upang sa digma ay kamtin ang tagumpay, di makapagliligtas lakas nilang taglay. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala.
Ipagkaloob mo na aming makamit, O Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasali. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Tayo pa'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Sa Kanya ako makakatagpo ng kadlungan. Nagtitiwala ako sa Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Nagtitiwala ako sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Nagpadala siya sa atin isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya na ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Gagawa po tayo ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin isang makapangyarihang Diyos, tagapagligtas mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya na ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo, ang ating punong pari. Purihin natin siya ng may galak. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Haring makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng pakikiisa sa iyong banal na pagkapari sa binyag, pag-alabi ng aming mga puso na patuloy na mag-alag sa iyong papuri. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Tulungan kaming makasunod sa mga utos mo upang mabuhay kami sa iyo at ikaw sa amin sa tulong ng Espiritu Santo. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Gawaran kami ng banal na karunungan upang kami iyong gabayan. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan,
para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Panginoong aming Diyos at takapagligtas, Ating pong dadasaliin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Ama, dinggin mo ang aming mga pang-umagang panalangin, igawad sa amin ang alab ng iyong pag-ibig at pakalatin ang mga panimdim ng aming puso. Pinanumbalik mo kami sa buhay na iyong makalangit na pagmamahal, ilayo mo kami sa mga pagnanasang mula sa kadiliman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya. Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio. Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.